Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Sa bawat pagmulat natin ng ating mga mata sa bagong araw, isang paalala ang hatid ng Diyos na kahit anuman ang dumating na unos, siya ay ating matatag na sandigan sa mundo na puno ng pagbabago, kaguluhan at kawalang katiyakan. Napakahalagang malaman kung saan tayo nakatayo. Ang The Solid Rock Morning Devotion ay isang paalala na ang ating pananampalataya ay dapat nakatayo sa matibay na pundasyon, at iyon ay walang iba kundi si Hesukristo. Tulad ng sinabi sa Matthew 7, talatang 24 hanggang 25, ang bawat nakikinig sa aking mga salita at nagsasagawa nito ay tulad ng isang taong matalino na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Bumuhos man ang ulan, bumaha man, at humangin ng malakas, hindi ito gumuho. Ang The Solid Rock ay sumisimbolo sa katatagan, sa tiwala, at sa katiyakan ng pag-ibig ng Diyos. Kapag ang ating buhay ay itinayo sa Kanya, hindi tayo madaling matinag ng mga problema, ng mga tukso o takot. Maaring yumanig ang ating paligid, ngunit nanatiling matatag ang ating pananampalataya sapagkat ang ating pundasyon ay si Kristo. Kaya sa ating morning devotion, mga kapatid, anyayahan natin ang presensya ng Diyos sa ating mga puso. Tayo ay magpasalamat sa Kanya na siya ang ating matibay na bato, ang ating kanlungan, ang ating lakas, at ang ating pag-asa sa bawat araw ng ating buhay. Ang ating pong pagbubulayan ngayong umaga, mga kapatid, ay matatagpuan sa Kawikaan, Kabanata 11, talatang 24. Ito ang sinasabi, may nagkakaloob na lalo pang yumayaman at may nagpipigil ng nararapat ibigay, ngunit nauuwi sa karalitaan. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Mapagmahal at makapangyarihang Diyos, lumalapit po kami sa iyo ng may kababaang loob at buong pagtitiwala. Ikaw ang aming kanlungan, lakas at pag-asa sa bawat panahon. Sa iyo namin inahabilin ang lahat ng aming mga dalangin. Panginoong Hesus, aming idinadalangin sa inyo ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Mapagpagaling na Diyos, lumalapit po kami sa iyo na may buong pagpapakumbaba. Inialay namin sa iyo ang mga may karamdaman, ang mga dumaranas ng sakit ng katawan, isipan at damdamin. Hipuin mo po sila ng iyong mapagpagaling na kamay. Bigyan mo ng lakas ang kanilang katawan, kapayapaan ang kanilang puso, at pag-asa ang kanilang kalooban. Kung may kirot at panghihina, ikaw po ang magbigay ginhawa. Kung may pangamba at pangungulila, ikaw po ang maging sandigan. Ipaalala mo sa kanila na hindi sila nag-iisa, sapagkat ikaw ay Diyos na laging kasama.
Basbasan mo rin po ang mga nag-aalaga at nagmamahal sa kanila. Bigyan ng tiyaga, lakas at malasakit araw-araw. Naway maghari ang iyong kalagalingan at kalooban sa kanilang buhay. Ang lahat ng ito ay aming idinadalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amin ding inilalapit sa iyo, O Diyos, ang aming mga mahal, ang aming mga pamilya. Aming mapagmahal na Diyos, maraming salamat sa biyaya ng pamilya, sa bawat ugnayang ipinagbuklod ng iyong pag-ibig. Basbasan mo po ang aming tahanan ng kapayapaan, pagkakaunawaan at wagas na pagmamahalan. Kung may sugat sa puso, ikaw po ang magpagaling. Kung may hindi pagkakasundo, ikaw po ang maghilom. Turuan mo kami magpatawad tulad ng iyong pagpapatawad, magtiyaga tulad ng iyong pagtitiyaga, at pagmamahal ng walang kondisyon. Ingatan mo po ang bawat miyembro ng aming pamilya sa pag-alis at pag-uwi, sa trabaho at pag-aaral. Naway ikaw ang sentro ng aming tahanan at ang iyong salita ang ilaw sa aming mga desisyon. Amin ding tinataas sa inyo ang aming mga guro, Panginoon. Aming mapagpalang Diyos, aming iniaalay sa iyo ang lahat ng mga guro, mga daluyan ng kaalaman, paggabay at pag-asa. Bigyan mo po sila ng karunungan sa bawat aral na itinuturo, pasensya sa bawat hamon ng silid-aralan, at lakas ng loob sa mga panahong sila'y napapagod. Basbasan mo ang kanilang isipan at puso upang ang kanilang mga salita ay maging binhi ng kabutihan at ang kanilang halimbawa ay maging ilaw sa landas ng mga mag-aaral. Ingatan mo po sila sa araw-araw sa kanilang kalusugan, sa kanilang pamilya at mga pangangailangan. Ipagkaloob mo ang kagalakan sa kanilang paglilingkod at ang kapayapaan na nagmumula sa iyo. Maraming salamat po sa kanilang sakripisyo at dedikasyon. Naway patuloy mo silang gamitin bilang instrumento ng iyong pag-ibig. Amin ding inilalapit, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasalanta ng bagyong Basyang na nakaraan lamang. Aming mapagmahal at makapangyarihang Diyos, lumalapit po kami sa iyo ngayon na may mabibigat na puso para sa aming mga kapatid na nasalanta ng bagyong Basyang. Nakita mo ang kanilang mga luha, narinig mo ang kanilang mga panalangin, at alam mo ang takot at pangamba na kanilang nararanasan. Panginoon, yakapin mo sila ng iyong presensya sa gitna ng kaguluhan at kawalan. Maging kanlungan ka nila sa oras ng pangamba at lakas sa panahon ng panghihina. Ipagkaloob mo ang agarang tulong, pagkain, malinis na tubig, damit at ligtas na matutuluyan. Pagalingin mo ang mga sugatan, aliwin mo ang mga nagdadalamhati, at palakasin ang mga nawala ng pag-asa. Bigyan mo ng karunungan at tibay ang mga namumuno at mga tumutulong upang maihatid ang kinakailangang suporta sa bawat komunidad. Turuan mo din kaming maging instrumento ng iyong pagmamahal na hindi lamang kami manalangin, kundi kumilos at magbahagi ayon sa aming kakayahan. Sa gitna ng unos
Maging liwanag kanila, O Diyos. Sa gitna ng pagkawasak, Ikaw ang maging pag-asa at panibagong simula. Amin ding inilalapit sa iyo, O Diyos, ang aming mga kapatid na nasalaylayan ng lipunan. Aming mahabaging Diyos, Ikaw ang kanlungan ng mga mahihina at pag-asa ng mga walang tinig sa mundong ito. Inialay po namin sa iyo ang mga nasa laylayan ng lipunan, ang mga dukha, ang mga nagugutom, walang tahanan, napababayaan at pinapasan ang bigat ng kawalan ng katarungan. Yakapin mo po sila ng iyong habag at pag-ibig. Bigyan mo ng lakas ang kanilang mga nanghihinang katawan. Liwanag ang kanilang mga pusong pinanghihinaan ng loob at pag-asa ng kanilang bukas. Gamitin mo rin po kaming bilang mga kasangkapan ng iyong awa upang magbahagi, magmahal, makinig at kumilos para sa katarungan at kapayapaan. Naway manaig ang iyong kaharian sa gitna ng kahirapan at ang iyong kalooban ang magbigay dangal sa bawat buhay. Ang lahat ng ito ay aming idinadalangin sa pangalan ni Jesus na naging tinig ng mga naapi at kaibigan ng mga dukha. Amen at amen. May nagkakaloob, lalo pang yumayaman, at may nagpipigil ng nararapat ibigay, ngunit nauwi sa karalitaan. Sa unang tingin, mga kapatid, tila taliwas sa lohika ng mundo ang sinasabi ng Kawikaan 11, talatang 24. Ayon sa karaniwang pag-iisip, ang nag-iipon at nagtatago ay mas yayaman at ang nagbibigay ay nawawalan. Ngunit ang karunungan ng Diyos ay madalas na kabaliktaran ng karunungan ng mundo. Ipinapakita ng talatang ito, mga kapatid, ang isang espiritual na prinsipyo. Ang pagpapala ay hindi lamang nasusukat sa dami ng hawak, kundi sa puso ng taong handang magbahagi. Ang pagbibigay, kapag ginawa ng may tamang layunin at pananampalataya, ay nagbubukas ng pintuan at pagpapala. Hindi lamang material, kundi pati spiritual at emosyonal. Ang pagyaman na binabanggit dito ay hindi lamang ukol sa pera. Hindi ukol sa pera. Maaari itong tumutukoy sa yaman ng relasyon, kapayapaan ng isip, kagalakan ng puso, at tiwala ng kapwa. Ang taong bukas palad ay kadalasang nagiging daluyan ng kabutihan ng Diyos. Kapag tayo ay nagbibigay ng oras, ng lakas, talento at yaman, tayo ay nagiging kasangkapan ng Diyos upang tugunan ang pangangailangan ng iba. At sa paraang hindi natin inaasahan, mga kapatid, ang Diyos ang siyang nagbabalik ng higit pa sa ating ibinibigay. May pagkakataon bang natatakot tayong magbigay dahil baka tayo ang mawalan? Ano ang sinasabi ng Diyos tungkol sa takot na ito? Ang ikalawa, bahagi ng talatang ay isang babala. May nagpipigil ng nararapat ibigay, ngunit nauuwi sa karalitaan. Ang karalitaang tinutukoy dito, mga kapatid ko kay Kristo, ay hindi lamang kakulangan
sa material, kundi kakulangan sa puso, kakulangan ng kapayapaan, kagalakan at tiwala sa Diyos. Di ba mga kapatid, ang nangyayari sa ating kapaligiran ngayon, maraming yumayaman dahil sa kaba ng bayan. Sa tingin ba ninyo, meron silang kapayapaan? Ha? Meron ba silang kapayapaan? Mayaman sila mga kapatid. Trillion of pesos ang kanilang nakuha. No? Dahil ang mga kinurap nila mula sa kaba ng bayan. Oo, mayaman sila, pero may kakulangan. Kakulangan sa kanilang mga puso. Kakulangan ng kapayapaan. Kapayapaan. Bakit? Lagi silang hinahabol ng gobyerno, ng ating pamahalaan. Kakulangan ng kagalakan, ha? At kakulangan sa tiwala ng Diyos. So ang taong labis na nag-iingat at nakakapit sa kanyang hawak ay madalas na nabubuhay sa takot. Nabubuhay sila sa takot. Akala nyo ba masaya sila? Hindi. Takot na mawalan, takot na magkulang, takot na hindi sapat. Ngunit mga kapatid, ang ganitong takot ay nagiging hadlang sa daloy ng pagpapala ng Diyos. Ang pagbibigay ay isang hakbang ng pananampalataya. Ipinapakita nito na naniniwala tayo na ang Diyos ang ating tunay na pinagmulan, hindi ang ating ipon o ang ating ari-arian. Sa bawat bukas na palad na kilos, sinasabi natin sa Diyos, nagtitiwala ako na ikaw ang magbibigay ng aking pangangailangan. Sa pakuntipan, mga kapatid, pinalalim pa ni Jesus ang prinsipyong ito sa kanyang turo. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan. Ayon sa Lucas, Kabanata 6, talatang 38. Ang pagbibigay ay nagiging paraan upang maranasan ang kabutihan at katapatan ng Diyos. Ito ngayon ang hamon sa atin, mga kapatid ko kay Kristo. Sa mundong nakatuon sa pag-iipon, pag-aari at seguridad, ang Kawikaan 11, talatang 24, ay isang hamon sa ating mga puso. Tinuturuan tayo ng Diyos na mamuhay hindi bilang mga tagapag-ipon lamang, kundi bilang mga katiwala ng kanyang mga pagpapala. Ang Kawikaan 11, 24 ay paalala na sa kaharian ng Diyos, ang tunay na yaman ay natatagpuan sa pusong handang magbahagi. Kapag tayo ay nagbibigay ng may pananampalataya at pag-ibig, hindi tayo nauubusan. Pagkus tayo ay lalong pinupuno ng Diyos ng kanyang pagpapala. Manalangin tayo. Aming Diyos na mapagmahal at mapagbigay, maraming salamat po sa iyong walang hanggang pagmamahal at kabutihan. Salamat po sa buhay na iyong ipinagkakaloob sa aming pamilya, kaibigan at mga mahal sa buhay. Salamat po sa mga biyayang nakikita at hindi nakikita, sa kalusugan, pagkain, tahanan, at pagkakataong matuto at maglingkod. Salamat po sa mga pagsubok, sapagkat sa bawat isa ay may aral at lakas na aming natutunan. Tulungan mo po kaming maging mapagpasalamat sa bawat araw, hindi lamang sa magagandang sandali, kundi pati sa mga hamon na nagpapalakas sa amin. Naway ang aming puso ay laging puno ng kagalakan at pasasalamat, at ang aming mga kilos ay sumasalamin sa iyong kabutihan.
Ang lahat ng ito ay aming inialay sa iyo sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Naway pagpalain at ingatan kayo ng Panginoon sa gitna ng unos at pagsubok. Naway siya ang maging inyong kanlungan at lakas. Naway ang kanyang kapayapaan ang pumawi sa iyong takot. Ang kanyang pag-ibig ang maghilom sa sugat ng inyong puso. At ang kanyang pag-asa ang magbangon sa inyo upang muling magsimula. Pagpalain nawa kayo ng Diyos, Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ngayon at magpakailanman. Amen. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos. Naway pagpalain tayo ng Panginoong Hesus at ingatan sa inyong pagbabiyahe patungo sa inyong mga trabaho. Maraming salamat po at God bless you all. Purihin ang Panginoon. Amen.